Noon hanggang ngayon, magandang negosyo ang pagkain. Sa napakasimple lang naman na kadahilanan. Hanggat may magugutom, may bibili ng iyong produkto. Minsan pa, pinatunayan yan ng mag-asawang Raquel at Reynante ng Batangas. Nagtitinda ng fishball noon na nakatira sa barong-barong. Ngayon, meron ng negosyo at bahay at lupa. Paano sila yumaman? Ask them how. Alaeras 8 na, larga na! Kalimit ang tanong sa amin kung tumama kami sa loto. Ako yan, sagot ko po hindi. Tumama kami sa siomay. Kusinero dati si Reynante sa isang maliit na resto bar kung saan nagtatrabaho din noon ang kanyang misis na si Raquel. Sa barong-barong sila nakatira hanggang naglakas loob na kumuha ng hulog-hulugang lupa. Nung nakumpleto nila ang bayad sa lupa, nag-resign sila pareho at tumira na lang sa garahe ng binili nilang lupa. Nung unang tira po namin dyan is wala pang lababo, pero Walang bintana. may CR naman po. Yun po ang aming pinauna sadya. Walang May bintana. kwarto na po siya, walang pinto. Walang bintana. Para siyang garahe, sir. Yung pagkakaitsura na kanyang, nakaganon yung bubong niya. Para siyang garahe. Ang natira lang daw na pera nila noon, ₱1,000. Isip namin paano namin pahabain yung buhay ng 1,000, paano kami makakasurvive. Wala po kami tatakbuhan, wala naman kami separation pay na nakuha. So, nangyari po, nagtinda po kami ng mga fishball kikiam. Sa pagtagal ng panahon, lagi yun naman ang paninda namin, nananawa. Kasi sila-sila din lang po yung aming customer, yung nandiyan po Tagarin sa nilang ilang peraso lang kapitbahay yun. po namin. Yun nga lang, sa dami ng binabayaran nilang utang at gastusin sa bahay noon, umabot sa puntong ang natira na lang, ₱100. Yung 100 pesos na yon, yung 75 pesos binili namin ng banana Q, pang saging. Tapos stick, pinalako ko po dun sa kapatid ko. And then naubos siya. Nirolling po namin yung pera. Hanggang sa nagkaroon na po kami ng banana Q, turon, lumpia, sandwiches, mga Tapos, spaghetti, Spaghetti, pansit. pansit, lumpia. Opo. Banana Q! Araw-araw, nilalakad daw ni Reynante ang buong San Juan, Batangas. Mailako lang ang kanilang mga produkto. 3 kilometro. Pagdating Balik sa agad. bayan, uulihin ko pang buong poblasyon uli. Para may lako yung 2 bit-bit na basket. Bili na po kayo Banana Q! Ang kanilang kinikita noon, 100 to 150 pesos kada araw. Nung nag-start na pumasok ang anak namin, ay doon po namin naisip na, oy, hindi po pwede na ganito kasi lumalaki na yung gastos. Okay lang kaming magulang, kaya namin magtiis. Pero para sa bata, iba yung gusto kong mangyari. Hindi dapat niya maranasan yung dinanas namin ng kabataan namin. Hanggang naisipan nilang idagdag sa kanilang mga itinitinda ang homemade siomai recipe ni Reynante. So isip namin, patok ang siomay sa inalisan namin trabaho. Nagmasid-masid kami. Wala naman nagsiomay dito. Meron, pero hindi nila priority. Hindi talaga yun yung mismong pinayangat nilang produkto. Sabi ko, try tayo mag-siomay. Na siomay lang yung tinda natin. At salamat sa masarap nilang siomay, nakaipon sila hanggang nakabili ng bisikleta at sidecar. Yung pinupuntahan ko nung ako naglalakad, mas madali ko na siya napupuntahan kasi naka-bisikleta na ako, medyo maalwan na yung paglalako ko. Bisikleta na kawayan ng sahig, ang poste kawayan, ang bubong iluna. Tapos yung kalan di uling. Ang sabi nga ng mga customer ko noon, oh, nandyan na yung tren, no? Dumadating na kasi yung usok nung uling, hindi uling na apoy. Ang lakapal ng usok. Hanggang sa bayan, nag-uusok yung aking paninda. Ang Princess Siomai po, isa siya sa mga siomayan dito sa San Juan. Pero ito yung binabalik-balikan namin. Affordable po lahat din, masarap po yung mga pagkain, kaya po binabalik-balikan. At dahil pumatok ang kanilang siomai on wheels, ang kanilang sidecar naging food cart. Pero sa dami pa rin ang kanilang mga gastusin, tila dumadaan lang daw sa kanilang kamay ang kanilang kinikita. Wala po kaming ipong, wala po kaming bangko. Basta ang ginagawa lang po namin, puro bayad at pagpapaikot po ng paninda, pagdagdag po.
Hanggang noong 2015 na meron silang suki na nagbigay din ng ideya sa kanila kung paano madadagdagan ang kanilang puhunan. Meron po kasi kami isang suki na taga-bangko. Pinuntahan din po namin yung bangko na yon, and then, yun, narilisan po kami ng 25. Yun, doon na po nag-start. Nagdagdag na po kami, utay-utay. Motor. Basta kada loan po, isa lang po ng isa. Ang 25,000 pesos na inutang nila sa bangko, ipinambili ng motor at stainless sidecar. Mas madaming mapuntahan, mas malayo, mas presentable sa mata ng tao. Maganda po, ubos ng ubos eh. Makalipas lang ang isang taon, ang kanilang nag-iisang food cart naging 6. Hindi kami matatakot kung umutang ng motor or magpagawa ng food cart. Hindi kami matatakot mangutang kasi yun naman paglalagyan namin ng pera is iikot, kikita. Mas matatakot ka kung halimbawa umutang ka ng pera, bumili ka ng mamahaling cellphone, hindi naiikot ang pera nun. At kung dati, 1,000 piraso ng siomay lang ang naibibenta nila kada araw, umabot ito ng 9,000 pirasong siomay kada araw. Naabot po kami ng 1:00, 2:00, 2 lang po kami. Doon pa lang po nag-isip na po kami na maghanap kami ng magsusupply sa amin. Nung panahon namang yun, hindi naman po namin kayang kumuha pa ulit ng tao para maggawa ng siomay. Kasi hindi naman po namin nakalain na uunlad ng ganong kaunlad. Basta bigla na lang po pumasok sa isip namin, uy, okay, magpadami ng food carts ha. Pagdami ng food carts, pagdami ng benta, pagdami ng kita. Kinalaunan, nang dahil sa kanilang siomay on wheels, nakabili sila ng 4 pang motorized na food cart na umiikot naman sa Calamba, sa Laguna. Ang tinitirhan nilang garahe noon na patayuan na nila ng bahay. Nakabili pa ng 1,300 square meters na lupa na pinatayuan nila ng kanilang stock room at garahe. May isa pa silang hinuhulog-hulugang ngayong lupa sa Batangas. At kung dati, 100 to 150 pesos lang kada araw ang kanilang kita, ngayon, 50,000 pesos. Pasok ng 2017 yun, dumami na yung food carts namin, naging 11 na. And then, meron pa kaming, yung pwesto namin sa simbahan, mas na palaki, mas dumami yung paninda, nagkaroon kami ng pwesto sa night market. Tapos yung iba namin food carts nandun sa Calamba, Laguna. Kumikita kami ng 45 to 48,000, yung benta. Noon kasi, pagka bumenta kami ng 3,000, 4,000, tuwan-tuwa na kami. At meron pa silang isang pangarap na kanila ring natupad. Magpakasal kami ng March. Gastos din namin kasi pangarap namin yun eh. Pag tayo nagkapera, magpapakasal tayo simbahan. Kasi civil wedding po kami. Sa dami ng kanilang pinagdaanan, sa totoo lang daw, hindi sila makapaniwala sa tinatamasa nila ngayong tagumpay. Tip ko sa mga bago magninegosyo, ang unang-una, tiwala sa sarili, pagtawag sa Panginoon, yan ang pinaka-importante. At saka yung tiwala sa kapartner, yun ang pinaka-the best. Nito lang Biyernes, ang mag-asawang Raquel at Reynante pinarangalan ng munisipyo ng San Juan sa Batangas dahil sa kanilang sipag at tiyaga. Masayang-masaya ako dahil naparangalan ako dito sa bayan ng aming San Juan at nagpapasalamat din ako sa mga bumubuo ng programang ito at sa mga lahat ng mga katulong namin sa pag-aming pag-unlad. Kung ang sigaw ng ilan, show me the money. Alas 8 na, larga na! Kina Reynante at Raquel, ito'y nasa siomay. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.